Major Ronnie Aquin Halangdon, Armor Philippine Army, product of OPC Class 51-2004. Nung engagement area dito sa buong Zamboanga Siege dahil ako lang yung officer na nag-lead doon sa 14 Cavalry Company. Mabuti na lang at meron akong naging kasama ng ibang company which is the 11 Cavalry Company under Captain Iskandor, kaya nandoon din yung XO niya, din platoon leader, kaya dumami. So sa part na to, sa episode 3, ito na yung engagement doon sa Santa Catalina, which is, ang portion na to is village to siya. So na-deploy yung ano namin, na-deploy po yung 6 na Simba fighting vehicle, kasama na yung 2 Simba ni Captain Iskandor. So series of operations, naka-off-con siya doon sa 44th Infantry Battalion kasi napaikutan na namin tong napaikutan na tong mga kalaban. So wala na talaga silang ligtas kasi nandoon yung Air Force, yung chopper ng Air Force, tinitira na rin yung objectives, nandoon sa coastal area, nandoon yung Navy. Ang Navy naman is mga caliber 50 yung dala-dala nila. So hindi na talaga hindi na makaano yung mga kalaban, makakaligtas. So ang ginawa ng mga ibang kalaban, itinago yung baril, itinapon yung baril, nagpapanggap silang sibilyan. So, day ano na to, Ronnie? ito sir, as episode 3, magti-third week na to sir. So patapos na to? Patapos na to sir, kasi mabot to sir ng 20 days. 20 days. Yes sir. Ang last part na to sir is ito na yung clearing operations. Ang clearing operations, mamaya sir, may kwento ko yung clearing operations. So ito is third week to sir. Ito yung napaikutan na talaga sila. So ang daming engagement, and malakas pa rin yung resistance kasi do or die din yung kalaban sir, lumalaban din sir eh. Ito na yung, actually, ang dami ng casualty ng LRC at SRC dito. Tuloy-tuloy na, di ba? Yes sir, even sa amin may mga casualties na rin kami sir. Tuloy-tuloy na po to sir. Okay. Hanggang umabot sa point na corner na talaga sila. Ang nag-lead kasi dito sir, yung isang company commander namin, itong Santa Barbara. Yun na sir. Ang tropa ko lang po yung kasama kasi ako sir, nag-blocking na rin ako doon sa isang portion na yon, na ang nag-operate na talaga doon is yung isang company commander namin, Captain Iskandor, pero with the supervision ng isang, yung nga, nabanggit ko sir, na high moral kami. Nandoon po yung battalion commander namin na si Lieutenant Colonel Binagracia pa noon. Ngayon sir is the, siya yung Assistant Division Commander ng 1st Division, si Brigadier General Antonio G. de Binagracia. So, yun yung panahon na ito pinali na to, di ba? Pero yung first 2 weeks, bumagbag ka ng bumagbag, kasama mo yung mista mo, si Blas. Ito na ngayon yung finishing na talaga na mas mainit kaysa yung first 2 weeks, di ba? Yes sir, ito na talaga yung last portion na to sir, third week na to, na yun na talaga yung kasagsaga na talaga sir ng pag-push ng tropa doon sa mga kalaban. Kasi nung second week sir, kung ibalikan natin yung second week, yun yung ito, sa pictures na to. Malaking impact sa kasundaluhan at saka sa ibang kasama namin na na-hit namin yung KJK sir. KJK talaga yung unang hit namin. Kaya yun, tuloy-tuloy. Di nag-escalate kasi sir, nag-escalate yung putukan, engagement doon sa other friendly forces. Hanggang napaikutan na siya, then yun, pinush na siya sir, then ang nag-lead po kasi doon sir, yung isang company commander namin with the supervision ng battalion commander namin.
Kaya naging successful yung Zamboanga Seeds. Hindi na siya umabot ng ilang buwan. Kasi Malaki. maaring kung hindi nyo talaga nag-teamwork ang Armor plus mga Special Operations Forces natin noon, talagang nagtagal pa yun, ano? Yes, sir. Kung hindi nag-teamwork yung mga friendly forces, sir, medyo tatagal yun. Ang pinaka-highlight ko doon, sir, hindi naman ako nagmamayabang, pero ang pinaka-highlight ko nito, sir, yung first deployment namin. Ibalik natin doon sa day 1. Kasi kung hindi kami nakapag-deploy, kasama ko yung 12 DRC, pasok talaga sila sa loob ng Plaza Persing. So kung nakapasok sila sa Plaza Persing, i-occupy din talaga nila yung mga buildings, commercial buildings doon, mga bahay doon, sir. Mangyayari doon sa nangyari sa sa Marawi Marawi. Siege. So, yun ang pinaka-impact at malaking naitulong ng unit namin, pati sa first division, sir, yung na-blockingan namin yung unang araw ng Zamboanga Seeds. Lalo na Zamboangueño ka. Di ba? No, sir. Adapted lang po ako ng Zamboanga Seeds. Pero di ba grabe yung naitulong mo sa bilang isang sundalo kasi ang laking bagay na may magawa kang ganun na tactical na movement mo yon, pero strategic yung impact nun. Kasi kung wala kayo doon, talagang sentro ng Zamboanga ang natiwas talaga, na ground zero. Tama ba? Yes, sir. Kaya po, sir, yung bilang pasasalamat ng isang mayora doon, sir, ang mayor ng Zamboanga, binigyan kami ng parangal, binigyan kami ng plaque of recognition na the first responder of Zamboanga Seeds. So, 2013. Kami po yan, sir. Kasama ko po yung battalion commander ko, sir. Binigyan po. Kasama din namin yung 12 BRC. So, malaking pasasalamat din namin, sir, na recognize din kami na the first responder of the Zamboanga Seeds. Then, hanggang natapos po yung Zamboanga crisis na yun, sir. Anong mga hindi mo makakalimutan na teamwork nyo ni Blas ng mga buong Zamboanga Siege? Ang hindi ko makakalimutan doon, sir, yung puntahan niya ako doon sa location ko. Kasi naka-focus kami itong sektor na to. Bantayan talaga siya kasi lusot lang yung kalaban eh. Parang mga daga na hinahabol ng pusa. So, siyempre, 24/7 kaming naka-alerto. Pag makita namin, automatic, putukan talaga agad namin. Papunta yung classmate ko, Bok, pwede mo ba akong tulungan? Ano mang may tulong ko sa'yo? Bok, baka pwede, masilip natin tong area na to. At siyempre, sir, isasakay ko siya doon sa tangke. Pupuntahan namin yung isang area doon. Kasi may mga sniper, sir eh. So nagagamit ka pala talaga nila na, even Yes, sir. yung mga ibang leaders, sina Sir Ted Llamas, Yes, sir. nagagamit ka na Sir Llamas naman, sir, para makita niya yung actual ground. Sasakay si Sir Llamas, sir, sa armored vehicle namin, sir. Papunta doon sa isang area na gusto niyang tingnan talaga yung actual ground. One time, sumakay siya sa Simba fighting vehicles namin, sir. Sad to see, tinira sila, sir. Tinira sila ng RPG. Ang tumama lang is yung B40. So natamaan, sir, yung yung isang Simba. So na-wounded yung isang personnel ko nandoon sa loob ng vehicle. Yun lang po, sir, ang naging casualties ng tropa ko sa lahat ng operations ng Zamboanga Siege. Maliban doon sa kasama kong mga mechanized, marami din po kaming wounded. Swerte mo naman. Kumbaga, ba't naiwasan mo ang casualties as a commander ng mga panahon na yon? Dahil po doon sa mga expert kung mga personnel, sir, the gunner, mga warriors po kasi itong mga sir, mga crew ng vehicle ko.
mga experience-wise na talaga, sir, from Basilan, from Hulu, yung iba nasa Maguindanao. Ito, sir, mga ano na to, mga bagito, mga warriors po talaga yung kasama ko, sir. Gayang-gaya ni, ano, sir, yung banggitin ko na lang yung pangalan niya, si Sergeant Kaasi, Sergeant Cummins, at iba pang mga sundalo doon, sir. Si Sergeant Silvestri, marami pang iba, sir, na alam po nila talaga yung kung paano dalhin yung mga armored natin. Kahit nga walang preno, kaya niyang patakbuhin, sir. Kahit natamaan na yung gulong namin, sir, kaya ini-snipe ng kalaban, sir. Kahit natamaan na yun, kahit na-flat na yung gulong namin, sir, sa Simba or Commando, nagagamit pa rin namin, sir. Then, ang ginagawa, sir, tuloy-tuloy pa rin yung engagement. Then, kung titigil lang yung putukan, yun na, sir. Ito, sir, kung makita nyo to, ang daming snipe nito na nangyari para lang hindi agad kami makapasok, pero hindi naging balakin sa ano namin yun, sir, sa pagpasok sa kanila. Kasi kaya pa naman namin, sir, kaya pa naman namin patakbuhin. Just like Sergeant, sir, Kaasi. Si Sergeant Kaasi, sir, walang preno yung Simba. Pero, kayang-kaya niya pa, sir, na gamitin yung Simba namin, sir, para ituloy yung offensive operations namin dito sa Zamboanga, sir. Grabe yung skill ng mga tropa mo, yes, no? Sir. Properly, talaga itong mga to, sir. May mga experience-wise na kasi sila, sir. Nakailang combat na rin sila, sir. Kaya naging successful tong mga to, sir. Kasi may will to fight yung sir, yung tropa. Pero, kunyari ngayon, di ba, looking back, ano na ngayon, 11 years after, and history yung ginawa nyo dahil kayo nga yung unang napasabak na urban combat as armor personnel, eh. Ano yung mga truly masabi mo na proud ka na armor officer ka during that time? Proud ako, sir, na naging armor officer ako during that time, itong Zamboanga Siege. Actually, this is the first time yung urban. Kasi kung ang pag-usapan lang naman po, sir, is yung operations or encounters doon sa previous unit ko, sir, sa Maguindanao. Doon po kasi ako na baptismuhan bilang armor officer noong 2006 and upwards, sir. Nung mga gera namin doon, sir, sa Maguindanao. Isa sa kasama ko, sir, si company commander pa yan, si Captain Mina, sir. Nagsama kami, sir, doon sa area ng Midsayap, North Cotabato. Kino-confront namin si Commander Umbracato. Yun, sir, sa Marcy area. Then, tumagal ako dyan sa Cotabato. Then, hanggang ito, sir, na napunta ako sa area ng First ID. Then, napunta rin ako dito sa unit ko sa First Cavalry Squadron na naka-station dyan sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. And then, sinuwerte at naging company commander ako dito sa tawag nito, sa 14 Light Cavalry Company. So, bilang armor officer, sir, nagamit ko po talaga yung naging experience ko sa Maguindanao. Ito, sir, first time ko sa Orvan operations na to, sir. So, maraming akong natutunan sa techniques and tactics ng mga kalaban, kung paano ko siya i-counter bilang junior officer na na-expose sa Maguindanao po, sir. So, yun, sir. Pwede mo bang i-compare yung mga laban mo sa Maguindanao versus itong Zamboanga Siege mo? Ano yung mga pagkakaiba talaga nila? Actually, sir, kung ang unang pag-usapan natin is yung Maguindanao, sa Maguindanao, sir, ayan, nakikita mo yung kalaban. Malapit lang din yung kalaban. Hindi mo lang siya mapuntahan dahil tubig po yun, eh. Marcy area siya. Volume ng kalaban, ang dami.
So, hindi rin basta-basta kasi ang dami nila. Na-encounter lang namin noon. Sabihin natin 400, 300, ganon. Or sabihin natin more than 500 na mga kalaban sa Maguindanao. Tapos yung time na yon is ilan lang yung dala kong vehicle. 2 or 4 na wheeled or trucks, vehicle. Imagine mo, ang dalawa kasi sir is 2 vehicle, section po yan sa amin, sa Armor. Pag 4 na yan, isang platoon. During those days, sir, platoon leader kasi ako ng 23rd Mechanized Company under ng 2nd Mechanized Infantry Battalion. Naka-station kami dito sa 6ID sa Awang. So, doon, sir, nakikita mo yung kalaban. Unlike dito, sa Zamboanga City, sa urban operations, nakatago sila at saka parang mga daga na kahit saan lang palipat-lipat. So, kahirap siya. Kahirap siyang i-counter kung paano namin siya hulihin o paano namin sila ma-corner. Bilang pasasalamat din sa mga kasamahan namin sa mechanized ng under ng 4th Mechanized Infantry Battalion, SRC under Captain Linarisas, yung 1 company niya na matatapang na mga Rangers. At saka sa LRC. 2 LRC yun, sir. Hindi ko na maalala yung isang pamalinim nun. Upper class ko ata yun. Din ito si Lieutenant Colonel ata na to ngayon. Si Lieutenant Colonel Mirador ng LRC. So, mga matatapang na natin, sir, na mga elite forces. So, sila po yung nagmamaneuver na makuha na talaga yung objective, sir. Kami naman, sir, is taga-open kami doon. Masoften namin yung target para makapag-conduct sila ng maneuver. Once na hindi kasi namin masoften yung objectives, nahirapan po sila, sir, na yun pala yung yes, yun pala yung major role talaga ni Armor during Zamboanga Siege. I-soften namin yung objective, sir, para makapag-conduct ng maneuver. Kasi, ayun, sir, masoften namin yung target, makagawa na kami din ng butas doon sa target na yon, makapag-maneuver. Then, itong classmate ko, kina-counter din niya yung mga sniper. Pinagtumbahan din yung mga kalaban doon, sir, na naka-defensive position, yung mga nakapag-establish doon sa sniper din ng kalaban, ka-counter ni Major Alciao eh. So, ayun, sir, naging successful po yung na-hit namin yung objectives. Hindi ko ma-hit, sir, kung wala po sila. At tulong-tulong kami na penetrate namin yung isang target, isang objectives, na pinamumunuan namin muna bago namin isoften namin yung target para makapag-maneuver yung mga Rangers na matapang natin na Rangers. Nandoon din yung classmate ko, isang Ranger din, na si Major Alciao. Ito yung classmate ko, sir, sa Malaad class. Class 51 kami, sir. Dust 2004. Kasamahan ko rin yung isa, sir, yung nasa Marawi. Isang matapang din na classmate ko. Si Captain Buklat. Captain Buklat pa siya that time. Paki-mention mo rin na siya yung only female. Yes, sir. The only female na warriors sa Marawi. Pero hindi lang naman din siya nag-iisang warrior, sir. Marami pong iba. Noong 2000, nandito sa mga pictures, nandito si Lieutenant Bianca Flor. Lieutenant pa siya that time. Ngayon, isang full-fledged colonel na, sir, sa mga pictures. Si Colonel Aroming. So ito, sir. Ito yung mga time na mga teniente or second lieutenant sila dito, sir. I think Abubakar to, sir. Ito yung time nila, sir, sa Abubakar. Si ma'am, isang female warrior officer talaga yan sa Abubakar. Din si sir, Aruming. Then, yun na. Sumunod na po yung classmate ko, si Captain Buklat. Oo nga, kasi na-interview, di ba dadalawa lang sila na female talaga na nababad sa main battle area sa Marawi. And then yung kasama niya na female EW, yun nga, na-interview ko kahapon. Antindi ng accomplishment nilang dalawang female. Kaya parang proud ka dapat sa class nyo. Dahil nababad talaga kayo. Meron kang super sniper, ikaw si super armor officer, tsaka si Major Buklat nga na
the only female officer na nababad sa sa Marawi. Pero ngayon, looking back, ano sa tingin mo yung mga naging major na nagamit na lessons ng Zamboanga Siege nung pumutok na yung Marawi? Ano Yes. yung mga, 'di ba? Kasi yan yung naging basis ng Marawi tactics natin, 'di ba? Yung mga natutunan nyo na teamwork, 'di ba? Yung pagbutas. Kasi Marawi medyo okay na eh. Kumbaga alam na ginagawa. Kayo noon wala pa eh, 'di ba? Nangangapa pa. Yes, sir. Ito namang Zamboanga Siege namin, sir. After the Zamboanga Siege, yun, maraming mga lessons learned na inimpot, sir, para kung mayroon mang urban operations na mangyayari, pero hindi nila in-expect, sir. Hindi naman namin in-expect na mayroon pa uli pala. Which is bumutok yung Marawi. So, at least, sir, napag-aralan na, sir, yung nangyari sa Zamboanga, yung may mga lapses siya sa government side. So at least, sir, na napag-aralan. Napag-aralan. Opo, napag-aralan siya. At ito yung mga techniques, tactics, or strategy ng mga kalaban doon sa urban operations. Ngayon po, sir, natagal-tagalan din po talaga. Tumagal parang 3 months. 5 months. 5 months, sir. 5 months. Sorry, sir. 5 months siya. Dahil po, sir, na-occupied po talaga yung city of Marawi. So, Bining, bumabalik tayo doon sa naging papel nyo na first responder dahil na-block nyo, hindi nila na-occupy yung main city. Precisely, sir. Zamboanga Siege. Naging iba kasi yung incident doon sa Marawi, iba rin yung incident namin dito sa Zamboanga. Kung hindi kasi namin na-deployan, hindi kami yung nakapag-first response or nakaunang dumating doon, hindi namin sila na-control, yung mga kalaban, pasok talaga sila sa city. Hindi lang 20 days. Hindi lang 20 days itong operations na to, sir, ng Zamboanga. Kumbaga, tatagal to, sir, kung hindi na-deploy yung unit namin. Tatagal siya dahil yung portion na yon ma-occupied talaga lahat. More or less or more than 500 yung mga nag-occupy to na MNLF under Commander Malik, and the same time ang namumuno nito si Miswari. So malaking bagay, sir, bilang isang armor officer na deploy kami doon sa day talaga ng pag-response namin doon sa mga kalaban. Kaya kung hindi, abutin po ng matagal. Kawawa naman po yung Zamboanga na mga kababayan namin na maubos po yung mga buildings doon na ma-occupied nila. Normally, kung i-occupied nila, sunugin ng mga kalaban yung bahay. So, masisira. Kasi sinusunog nila actually sa yung bahay. So, kawawa naman po, sir. So, yun po yung naging advantage ng Zamboanga Siege kasi na-deployan agad, sir, ng friendly forces. So, sila agad, na-control po. Kaya kung hindi, pasok talaga po lahat sila, sir. Pasok sila. Ma-occupied nila yung buong facilities or commercial buildings ng Zamboanga. Kaya po, pasalamat din kami sa mga ibang kasamahan na sa government side na ayun, tulong-tulong para po umabot lang ng 20 days. So, ito yung final. So, bilang isang OPC graduate, anong mga advice mo sa mga gustong sumunod sa yapak nyo ni na Blas, the Super Sniper Alciao, tsaka si Major Buklat, lalo sa mga kabataan na gusto rin magsilbi sa bayan? Sa part ko, sir, ito is, lang naman siya, sundin lang naman yung turo ng sa nakakataas or turo sa school, kung saan tayo nanggaling. Sumunod lang tayo sa
directives. Sumunod lang tayo dun sa mga SOPs. Ganun lang. Kasi yung operations kasi natin, parang tulad sa part ko, no, nasurtihan lang siguro. Pasensya na sa Tagalog ko, Bisaya as sir eh. Nasurtihan lang siya siguro dahil ako yung company commander. So, sa classmate ko rin, ito talaga matapang to. Itong ranger na to. Si Major Alciao. Kasi ilang series of operations na to. Mapa urban operations or kung ano pang operations dyan. Nandyan po yung classmate ko. Sumunod din tong classmate ko na babae, si Major Buklat, na isang matapang na female officer ng Marawi. So, bilang sa mga kabataan na gustong maging sundalo at maging isang magiting na sundalo at magiting na palaban na sundalo, sundin lang natin yung tama, sundin lang natin yung directives, sundin lang natin yung SOP ng operations para po maging successful po yung ating pakikipaglaban doon sa mga makakabilang grupo. Yan lang naman po sana, sir. Maraming salamat, Ronnie. Thank you, sir.